Hi po, good morning. Nasa hopper po ako ngayon. I'm having my breakfast before going to work. And I feel like I need to share po my experience na Sunday. Sabi po sa Acts 2:17, in the last days, God says, ang Panginoon po nagsabi nun, that He will pour out His Spirit on all people, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, old men will dream dreams. About 10 to 15 years ago, where I was baptized in the name of Jesus, and I was baptized in the Holy Ghost. Yung church po na yun talaga, they really value the speaking in tongues. Kaya malaki po talaga ang paniniwala ko sa speaking tongues. At mas lalo ko siyang na-appreciate yung ako talaga yung naka-encounter mismo. So, yun din ang hinahanap ko for the past few years now. So, may time noon na we were just worshiping. It's a revival na tinatawag ko. We were just worshiping the Lord. At si pastor namin noon, decided to, well, in the middle of praise and worship, pinatunog niya yung shofar. Ang shofar po is, yun yung ginagamit na trumpet ng mga angels na nakadescribe sa Bible, in the book of Revelation. So, pinatunog niya yung shofar while we were all worshiping. And then, second, na tumunog yung shofar, talagang doon ako napakagulgol at talagang I'm literally on the floor, hindi lang nakaluhod, hindi nakadapa na talaga. Praise God, hallelujah Lord. So, after the praise and worship, sabi ni pastor, sino nakarinig ng unang tunog ng shofar? So, lahat kami nagsitaasan yung kamay namin. And then, pastor said, sa lahat ng mga nakarinig ng pangalawang tunog ng shofar, tumayo. I didn't expected na 5 lang kaming tatayo nun. So, it means 5 lang kaming nakarinig ng pangalawang shofar. So, ang sabi ng pastor nun, tumunog yung pangalawang shofar. Nagsitinginan kami nandito sa pulpit kasama ng music team. When the shofar sounded the second time, yung shofar na gamit ng church, nakalapag lang sa table. Anyways, marami pang nangyari nun. At nitong Sunday lang, October 26, 2025. So, from the church, talagang grabe yung revival, praise God, hallelujah Lord, glory to God. I'm no saint talaga, I'm also a sinner, but I'm trying my best na makasunod sa Panginoon, na naging inline pa rin sa kalooban ng Panginoon. 11 p.m. Nasa bed na ako. Nanonood pa ako ng TVV kasi hanggang gising na gising yung diwa ko. And sa lugar po namin, sa tinutuluyan ko ngayon, sobrang tahimik na talaga ng lugar because we're surrounded with schools, preschool, secondary school, mga 9, 10 p.m. Sobrang tahimik talaga, lalo na po sa lugar namin. Tinutuluyan ko. At around 11 p.m., when nagising yung diwa ko, nanonood ng TVV, nakarinig ako ng trumpet, sounds of trumpet. Alam niya po, sa tagal ko dito sa tinutuluyan ko, never pa akong nakarinig na may nagpatunog ng trumpet. Never. Never pa ako nakarinig ng trumpet, may isang beses. So, natigilan ako sa panonood at nakinig talaga ako ng mabuti. Tapos pumikit na lang ako, sabi ko, Lord, rapture na ba? Yung pagtikit ko, nandun yung hope ko na, Lord, if rapture na, alam kong isasama mo ako. So, siguro mga 10 seconds siyang tumunog yung trumpet. Oo, ang weird ng feeling. Anyways, nung nag-stop yung trumpet,
few minutes after, ang lakas ng hangin na talagang sobrang lakas ng hangin na parang, alam mo yung window namin, glass kasi yun. So, parang talaga siyang kinukulog talaga na para talaga matatanggal yung ganong klaseng hangin. And then later on, umulan ng malakas. So anyways, share ko ito kasi I feel like it's a warning for us, the believers, na maging prepared talaga. Sa akin then, it serves as a warning. Am I really prepared that much? Kasi sabi nga, di ba, babalik siya in the blink of an eye. Example lang, no? Yung sa nangyaring lindol sa Cebu, na nangyari siya 9 p.m. or 10 p.m. So, maraming tulog. And you will never know ang pagbabalik ng Panginoon. Kung tutunog ang trompeta ng Panginoon, eh, gising tayo or natutulog tayo ng literal. So, kailangan natin maging mapagmatsyag. I hope as Christians will stand the gap, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, na o sana tayo mag-compete sa bawat isa, na o kami lang ang saved, kayo hindi, ganon. Sa mga both Christians, I hope na kahit iba-iba man tayo ng church, eh, nandun yung puso natin na to bring more souls in the Lord. Yun lang, God is good. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the God of provision. He's the God of wisdom. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Nagdadalawang isip ako kung isi-share ko ba o hindi. And in what way. At talagang God burdened me na i-share. I also pray that you will seek the Lord, the presence of God, in spirit and in truth. Na hindi lang tayo maging Kristiyano sa panlabas. Hindi lang tayo maging Kristiyano sa mata ng tao, kung hindi talaga sa mata ng Panginoon. Kasi, alam mo yun, nakakapagsit ay dalhin ng mga paan natin. Mananatili yung puso natin sa Panginoon. At aasa tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Glory to God. God bless you po.